Princess, first time siya na pabimburo gabi eh. No? Aling bata. Andun sila Yana, no? Gina-training pa na sa mga kuya, ate nila. No? So, napaka na itong Ginoo. No? Dili sila. Isagintong lang na sila. So, salamat, Princess, sa imong, no? Gasa, naghatag sa Ginoo sa imo. So, salamat yun sa Ginoo, no? Sa karong puntagon. Andam na batanan? Okay, no? Andam magyud, no? Always preparado ta, mamati sa pulok sa Ginoo, andam punta, mabubalik ang Ginoo. So, akong ipanaila ang atong speaker karon, no? Dili to siya lain, dili ni siya iba, no? Naging kauban ako ni siya. No, kauban ako ni siya, no? Sa una, nangita min Bulawan kung asa man ni Bulawan. Ako lang gani sulti. Pero ang tinuod ng Bulawan, ingon ang puno sa Ginoo, no? Kinahanglan di ta magtipon og bahandi diri sa kalibutan. Kay tayaon kawaton lang o kanon sa ukok. And then, salamat, no? Kay karon nagatipon mi og bahandi dito sa langit. Wow! To God be the glory. So may nga ako wala ko damha, nagikanit ko sa Ginoo at kagani, no? Sa pipila ka tuig. Likay-likay ko, hangtong natakpan ko. And then si Brother Clark, natingala po ko nga naging mensahero na po siya. Pero siya nag-speak sa ibang churches, no? Mga churches. So, atong pinaila, kaya hindi mo sa gusto mataason pag yun, kung saan yan natapusan, yung biography, nakada daw. So, excited na kayo siya nga makashare sa pulong sa Ginoo sa ato. Atong palampakan ang alagad sa Ginoo, no? Brother Clark Soyko. Okay. Tinoon lang, no? Gracias sa Ginoo na gihatagan to niya ang opportunity na makatingog karon na buntag. Tinuod to siya actually. Sometime in 1999 to 2000, wala mong trabaho. Abot asa na si Brother Gaga? Jensen? Ano na siya iyahang partner po na uyong Samoa dito na nangita og Bulawan. Pero eventually sa ato ang kinabuhi, mo ni siyang ato ang kalipay pa nga ma-share sa inyo ha. Na si Daniel sa pagsulat niya, I believe ang Psalm 119, si Daniel ang nagsulat. O pag-abot niya sa versikulo 72, ingon niya, para nako ang pulong sa Ginoo, labaw pa sa ginatos or nilibo kapiraso sa ginto. O labaw pa sa kadaghanon sa pilak. So, growing up in my spiritual undertakings, ingani nahitabo, pag partways na mo ni Brother Adam, Pastor Adam, well, kaya balo, Pastor, na nagpastor po ka. Actually, for the longest time, madunggan ako ang imuhang pangalan kay si Pastor Arman, who happened to be with us also sa mga pagtuon. Nagaingon na ikaw ang na-assign dito sa Kasapa Baptist Church. But to make the long story short, somewhere along the line before ko nagpakita sa inyo I have these cravings. Ano sa ba na cravings? Walay lain kundi ako ang kalag, kapangita, sa Ginoo nga gisimba ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Uwa po niya ako discourage or somehow wala ko na-dismaya. Tungod kay sa mga panahon nga nagalabay ko pangutana sa iya Kaya malumanta nga to ang Ginoo bisang pagdili mo init lang ang mga pulong sa imong mga baba. Basa niya ako una-una. So along the line sa akong pagpangita sa iya gitagbo niya mga pinasahi nga mga sirkumstansya na matagbaw ko sa panahon nga nagapangita ko sa pulong sa Dios. That's why yun ko ayon taasa ang biography. Importante nga mahatagan nato ang labaw sa matanan ang paglingkod o pagtuon sa pulong sa Ginoo tungod kay mao kini siya actually ang nawala. So nawala. Nawala actually sa pagdagan sa human history, especially sa tigom sa mga Kristohanon. Sa panahon nga atong ilhon o atong i-investigate, bubalik na dito sa panahon nga naa si Pablo. Ang ilahang higayon sa pagtigom, hatag nila sa panahon nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Isa kahilumdum sa inyo sa istorya ni Eutychus. Kano ba mong tibuk adlaw, minaw sila kang Pablo, tapos si Eutychus sa third floor? Remember, sa third floor, si Eutychus lingkod siya dito sa bintana. Siguro kay sa kadugay, paminaw na katulugon siya hangtod nga hinakop sa sayahang katulugon, nahagbong siya. Nahulog siya sa bintana.
Pagkahulog sa bintana, abi sa mga ikaigsunan, patay na siya. Yan, ipaluwa sa iya si Pablo, yan, ipanungan sa iyang kamot. O, nagbangon usab si Eutychus. Pagkaila to siya actually, kukaon na to ang background, majority sa ilang time, ilang ginahimo, lingkod, tuon, sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, duha ka butang ang isulat ni Pablo. Kung naamoy mga Bibles today, just write it down, mga versikulo na mo-flow lang ni siya sa akong una-una niya, akong ilabay sa inyo ha. Pero kung inyo ni siyang masulat, naamoy something to revisit, naamoy balikan. Ingon ni Pablo, sa unang Korinto 4.1, duha ka butang ang gusto gid nga masayran sa anak sa Ginoo. Mahimo siyang servant o stewards. Pag ingon niya nga servant, igamit niya na word dili dulos. Katong dulos man auto siya, wala siya iyahan ka o galingong kabubuton. Ang gigamit niya na word sa Greek is operetes. Sa meaning sa operetes. Ang meaning sa operetes sa Griego nga pinulungan is mahimo siyang servant sa gospel. Ang problema kay daghang mga Kristohanon karon gilingaw-lingaw ra yang kaugalingon sa sulod sa iglesia mo nang wala siya higayon sa pag-share sa kung unsa ang kaayo sa Ginoo nga iyahang ipadayag kanatong tanan. So una na task, mahimo ang matag usa na servants, operetes. 1 Corinthians 4.1. O ikaduha, stewards. Pagkahuman nga nag-share ka sa kung unsa ang gihatag nga mensahe sa imuha ug nako, walay lain kung pag-share sa gospel sa Ginoo nga siya namatay, gilubong na banhaw, manatong tanawon niya. Ang ikaduha is you become stewards. Ang gigamit niya na word is oikonomos. Meaning, you have to defend. Depensahan niyo ang gospel. Muna sa panahon sa pagdagan naning gitawag nga kinabuhi na ko somehow tungod kinatay ng pangutan, nag-realize nato nga labaw sa tanan, walay lain kung dili ilho nato nga ang Ginoo naghimo og plano nga sa iyang mga plano masabtan nato tin-aw nga to ang inaingon na always mo nato ni ginagamit na word pangalagad. Pero honestly, di ta ka pangalagad sa espirituhanong kahintang, mahulog ra gid siya sa tawhanong nakahintang kung wala tay abunansya nga nasulod sa ato ang memory. This is our memory. Pag kulang ang gi-input na memory gikan sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, whether you like it or not, ato ni tapuson sa tawhanon nga pagsinalayo. Kung ingon ni Isaiah 28, 64. In Isaiah 64:6, just write it down. Isaiah 64:6, tanan nga maayo nga buhaton sa tao sa pag sa iyang ikaskay dito nga agad ko maayo kayo ako ang tanan nga kusog ako gihimo, pero kung dili na siya pamaagi sa espirituhanong kahimtang kay wala gigamit ang hunahuna ni Kristo sa tubangan sa Ginoo, ko na siya natrapo. So before we start na sa atong pagtun, Pastor Adam, hantod the usual kung sa oras mo mahuman sa inyong worship service. Hantod pa rin ito. So okay lang mo the next 2 hours? Sure? Sige, tanaw na to. Importante na i-consider na to ang tulong ka points. First point, paano ninyo ihatag ang credit sa tao? Never. Igamit ko sa Ginoo isip iyahang tigpamakba. Ingon ni David sa Salmo 138 verse 2, I bow myself towards the temple. Physical temple to siya. Ang pangutana, napa ba ng temple karon? Wala na. Wala na naka-temple. Kabalo mo asa na ang temple karon? The temple is here. This is the altar. Kaya dinhita mo kaon sa pulong sa Ginoo. Sa John chapter 1 verse 1, giila dito nga si Jesus Christ mao ang pulong. Asa man nato ginatago ang pulong? Asa man ko natong memory? Dinhi. So pag-ingon ni King David, I bow down towards the temple for your faithfulness and loving kindness. Kanang pagkamatutong, kilala mo ginato ato ang Ginoo, bisang pag faithless ta. Nahimo ba siyang faithless po? Never. Though we are faithless. Okay? Domingo lang gani ginapangayo sa Ginoo, masikpiat pa yun. Pero ang Ginoo nagapadayon siya hatag sa ato ang kinabuhi. And then of your loving kindness. Kadua na punto iyang gihinganlan dito sa Psalms 138 verse 2. Pag ingon niya na loving kindness, wala to siya istorya o pattern of emotion. Gibating na ko ni, gibatsag na ko ni, naghila po kay nag-praise and worship po. Night trick, nagihimo si Satan.
Gina-disguise niya ang iyong emotion nga it is as if spirituality, no? Pag ingon ni Jesus Christ, maabot ang panahon nga matinud-anon nga magasimba sa espiritu. Pag ingon niya nga espiritu, ang content sa mind ni Christ. The abundance of the mind of Christ, ang ingon ni Pablo sa 1 Corinthians, you write it down again. 1 Corinthians chapter 2, verse 16. We have the mind of Christ. And then padayon sa Psalms 138, last na sentence ingon niya, for you have exalted above all things. Kung sa iyang gibayaw labaw sa katanan, ang iyang pangalan, isa na ka-memorize sa pangalan sa Ginoo sa Old Testament, Jehovah Jireh, Jehovah Roy, Jehovah Nissi, Jehovah Sikno, Jehovah Rapha, because of your Jehovah Shammah, Jehovah Shalom. Somehow, kung masabta nato ni siya, we are with King David. Together we declare nga ato ang ginasimba nga Ginoo, iyang yung ginadeklara, iyang ginabayaw ang iyang pangalan, ug labaw sa katanan ang iyang mga pulong. So this morning, number 1 pointers, please, kung naman mo'y ma-learn this morning, ayaw ihatag ang credit sa tao nga nag-istorya. Ihatag ninyo ang credit sa pulong sa Ginoo. Ikaduha nga pointer, before I pray. Sabto nato nga ang pulong sa Ginoo, gamhanan. Ito ba tana? In Hebrews chapter 4, verse 12, ingon niya na ang pulong sa Ginoo buhi ug gamhanan. Sa inyo mga Bible, Biblia ba din? Okay. Kining Biblia, this is actually the tangible thing. Mao ni ang written word. And ang atong ginaistorya mahimo ni siya kung magbasa ta og istorya na po sa akong mga baba, ang tawag na spoken word. Ginaistorya man siya. Pero dili siya mahimong buhi o gamanan kung dili siya mahimong inspired word. Isang punto. Kung wa ka nag-memorize, kung wala nato nakita ang prinsipyo nga gikan sa pulong sa Ginoo, ug wala ni nato nakita ang inspiration, nganong mo atong gitag simbahan matag Domingo, nganong magtulong magitas pulong sa Ginoo matag adlaw, meaning kung wala nato na ginahimo, we are never inspired by the word of God. Mahulog lang ni siya, butang sa kama, higdaan sa imong ulo. Pagutana, huwag imong higdaan ang kanang kasulatan. Musulod ba na siya sa imong memory? Never. Kinahanglan basahon sa ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima. Kung dili ma-memorize, buhatag isa kagatos. Siya araw sa balik-balik, isa kagatos balik-balik, hindi mo memorize. Ingon ni Jesus Christ, read niya, heaven and earth will what? Will pass away. But my words will never pass away. So Hebrews chapter 4 verse 12, ang pulong sa Ginoo buhi ug gamhanan. Hilabi pa kini siya nga mahait sa sunda nga duha ang sulat. Nanong gidlibag bulagway man, because I believe si Paul ang nagsulat sa Hebrehanon. Ana siya, sa tanan nga iyang nakita na sandata at that time, nganong ang sandata mangyod sa Romano, kay gigamit itong word sa Greek is makaia. Ug makaia, mao to siya ang gigamit nga mga nga sundang sa sundalo sa Romano sa panahon nga makigbugno sila. Wala niya gingon na ang pulong sa Ginoo murag scad missile. Wa ko scad missile kaniadto. So ang iyahang magamit na pulong is ang katong makaia, katong mubok na sword, ug mauni siya ang kulbahinam nga sandata sa mga Romano sa panahon nga makigbugno sila sa ilang kaaway. So paglingkod ni Pablo sa iyang pagsulat, ang description nga naatinaw sa ilaha nga manugbasa nga gikadlukan nga sandata is ang sword. So ang pulong sa Ginoo sobra pa sa espada nga duha ang sulab. Kaya ginahimo nila somehow pagkapananggitan kontrata ka Brother Elmi. Kunya na apoy makaiya. Importante nga mulikay ka kay ano? Hait ka na siya. Gawin ka please. Samad ka. Gisumpa na nila nga, kapila na nila gidukdok. Gabi sa pagbuko, kaya balion sa gamay pitos. Ingana akong bahinam ang makiiya, nga gi-compare ni Pablo ang kanang makaiya sa pulong sa Ginoo. Hilabi pa kini siya nga mahait sa sunda nga duha ang sulab. Kung panalubsob kini siya sa ato ang kalag ug sa ato ang espiritu, tun-an nato na siya sa ato ang topic karon nabuntag tungod kay ang anak sa Ginoo nga nabuhi ang iyang espiritu na siya tulo ka bahin.
Na siya'y lawas, na siya'y kalag, na siya'y espiritu. Pero ang tao nga wala nakakablag sa kamatuoran, sa gibuhat ni Kristo sa cross, na siya namatay, gilubong na banhaw, na lang siya'y lawas, na siya'y kalag. Pag mamatay ang lawas, kaya wala na buhay ang espiritu, sorry. O na to ang pamalandungan karon na gabi, gabi karon na buntag. Nga sa inyong pagpamalandong, ako ang gimahangyo ninyo, isulat ninyo ang mga punto tungod kay ato na ning ilod. Itatanan estudyante. Nag-agi ko diha. Hangtod karon estudyante gihapon ko. Na ako magtutudlo, akong ginalingkuran matag adlaw, nga akong ginapaminawan aron nga mutubo ko sa kaalam ug kahibalo kay ako na nasabtan nga kining tanan nga atong naangkon sa kalibutan mahanaw ning tanan. Ang magpabilin lang katong akong gi-memorize nga mga prinsipyo nga sa pag-atubang nako kay Kristo, mauto siya ang naay ganti kung unsa akong i-present sa atubangan sa Dios. So ang pulong sa Ginoo mubahin kini siya sa atong kalag ug atong espiritu, sa atong unod ug sa atong utok sa buko ug magausisa kini siya sa atong hunahuna. Isa bang hunahuna karon? Alas 10 tinigang. Unsa nimuhang gihuna-huna karon imuhang gilabhan? Ibilin sana siya. Bilin ni ang maong panahon nga magalingkod ag maghuna-huna sa trabaho nato sa balay. The highest form of worship. Kapag mo sa highest form of worship? Ang pagtuon. Secondary na lang ng kanta, secondary na lang kung unsa man ang programa nga gi-set up. Tungod kay labaw sa katanan ang magpabilin hangtod sa walay katugtuban ang pulong sa Ginoo nga nagsalog sa atong alimpatakan. So ang pulong sa Ginoo magausisa sa atong hunahuna o mag-discern siya sa ato ang espirituhanong kasing-kasing. Now, allow me to provide information. The entire time na nahimot ang Kristohanon, pag mag-istorya gani kasing-kasing, ang always sinutudlo is kani. Pero kung tanaw nato sa Griego nga pinulungan, sa panahon nga nagsulat ang mga apostoles, si John, si Peter, si Paul, and even Jesus Christ, out of His innermost capacity, ang gigamit niya out of His heart, will flow rivers of living water. Ang gigamit na term is kardia. Ug ang kardia speaks about sentro sa ako ang karakter, sentro sa akong ginaisip, sentro sa kung unsang ako ang desire, mao na siya ang kardia. Mao na siya ang heart. Ang physical heart, mo ni kasing-kasing. Ug ang yawa, nagatanaw siya sa Kristohanon, pag mutudlo ni siya karon sa iyang emosyon, kinamo din emosyon. Sampoy. Gatanaw ang yawa, gatanaw ang mga demons. Sa panahon nga mutudlo ka sa sayop na punteriya, kay gitudlo nimo ang imong emosyon, gusto kaayo sa yawa kauban sa iyahang mga minions, sa iyahang mga alipores, nga masaag ang tanan, mabulag ang tanan, kaya gusto sa yawa kauban sa iyahang programa, sa iyang schema, nga ang anak sa Ginoo, mo-operate siya sa iyang emotions. Paminsara ko din niyo, una-una ko din niyo. Kung ang tao, emosyonal kayo siya, makahuna-huna ba siya? Dili. Naibata, gikan sa iyahang ibang babyhood. Hangtod ka na, hay mo siya hangtong. Walay laing kinahimo sa iyang aman, kundi ginakulata siya. Hugas itong plato. Kahit ulo. Hangtod nga ang bata, emosyonal kayo siya nga nagtanong o dumot sa iyahang amahan. Pagdakot niya. Tungod kay naa na siya kapasidad ng mubunin o kutsilyo. Imagine ha, grabe nga crime. Kay iyahang papa, ang iyahang ama na hubog. Gisakit niya ko. Abi nga siguro sa amahan ba nga, wa pa nagdako niya. Mabitang iman sa Efeso, parents, fathers, do not provoke your children unto anger. So, kuha na ito na siyang principle. Kaya napuno na ang bata, gunita niyang kutsilyo. 32. Kung saan punto? Emosyon. Pag mulabaw na gani ang emosyon sa matter, sa mind, wala na yung kapasidad ng maghunang-huna. So, karon na buntag, okay? Unang punto ay ihatag ang credit
sa tawo. Ikaduha, hibaluan nato or sabto nato nga ang pulong sa Ginoo buhi ug gamhanan. Ikatulo, bisan pag gamhanan na nato ang Ginoo, nagatong kita ni. Bisan pag gamhanan ang pulong sa Ginoo nga iyahang ginalay down sa spiritual table karon nabuntag. Ang ikatulo, mao ni siyang ikatulo. Hinumdum ha. Bisan pag sa kagamhanan sa pulong sa Dios, kung gahi ka maminaw, wala yung mahimo ang Ginoo kay nganuman. Wala sa mga pagsulat sa Juan, ingon gud niya, kung kinsa ang magainom kaning tubig nga akong ihatag, dili na siya mauhaw pag-usab. Kung kinsa ang magatuo nga ako ang kinabuhi ug pagkabanhaw, nganong always sa ginapunteriya ang freedom. It's because part of your soul, ate, is you made that decision. Dili pwede nga Ginoo maghimo og desisyon para nimo. Dili pud maghimo og desisyon ang Ginoo para nako. So go back sa katong time nga nagkuyog ta bro, pastor. Sometime in 2005, I have these cravings. Meaning, tungkol kay sa akong pagbuot, ginapangitan na ako ato ang Ginoo, and then later on, I found out na sa Jeremiah chapter 29 verse 13, kung kinsa ang magapangitan nako, iya kong masapwan. Kung pangitaon ko niya sa bugo sa iyahang kasing-kasing. O, ano na nato ha? Kasing-kasing is here. Dili-dili. So meaning, kung mao niya kasing-kasing, nani siya'y memory compartment. Kung ang kining memory compartment, mao ni siya ang dungagan nato og mga prinsipyo, mga pulong, mga vocabulary. Eh di man pwede nga istorya ko sa inyo ha og ano. Katong ano good, tapos ano, mahulog tag ano. Kundi bukuha ta og mga gutlo na pulong, bokabularyo aron nga sa panahon nga inyo ni siyang makonect pag mag-istorya ta, masabtan ninyo ang pulong sa Ginoo kay nagamit ta og mga pulong, gutlo sa mga talata aron nga mahimo ni siyang solido nga pagtulunan. Sa ikatulong butang, pasagdan ta sa Ginoo sa ato ang kagawasan. Ang imo harag yung i-reconcile sa imuhang kinabuhi, ablihi ang imong hindulungog. Okay? Ablihi ang imuhang mata kay mo presenta. Hopefully nga makita ra ninyo dinha sa luyong ato ang slides. No? And then somehow kung naamoy makita prinsipyo, kung naamoy notebook, gamitan ninyo ang ballpen or pwede niyo picturean or pwede po na i-send sa messenger. Okay? Pero mas nindot nga samtang discuss nato ni siya, masulat ninyo sa inyo ang mga notebooks kay amino na nato ni siya. Dili tanan actually dili tanan computer or video. O by the way, ako na siyang gina-video para later on ma-upload na ako sa YouTube na pwede niyo i-revisit ang kaning atong lesson karon na buntag. So in short, ang atong memory na ni siya kapasidad, may kapasidad ni siya na aktibo sa pagkuha o detalye. Kung 30 minutes lang na siya, nagpasok 30 minutes, dili na mo na siya actually. Pero somehow, kung ma-follow through ka, kay gutom ka, uhaw ka sa pulong sa Ginoo, ikaw ang maghata o higayon, hatag o higayon sa imo nahuna. I have to sit down and listen to the Word of God. Kay ni Pablo sa Roma 10:17, faith, kabalo mo isang faith there? That's pistis. Dili na siya pagtuo, dili na siya verb. It's noun. Ang gigamit na word is pistis. Meaning, ang pagtulunan, pag-umpisa sa akong pagpaminaw o pagpaminaw, walay lain, kundi pulong sa Ginoo. You ready? 15 minutes na ka. Let's just bow down our heads. Ilo nato, dili ang tao ang magtutundo nato karon kundi ang balaan nga espiritu nga mao ang gipial kanato pinaagi sa mga pagsaysay ni Ginoong Hesus tuna pa siya dinhi sa yuta usa siya nagkayog sa mga langit magampo ta. Amahan, salamat kayo sa imuhang plano. Ug kanina plano among nasayran nga si Ginoong Hesus mao ang nag-execute. Ug pinaagi sa panahon nag-execute ni Ginoong Hesus, kini sa panahon nga naa siya iyang ipadayag sa iya mga disipulo. Ug ihag yung giingon sa iya mga disipulo. Dili ta namo giingon gitawag nga mga ulipon. Gani gihimo ta mong mga abyan. Kay tungod mga abyan na kamuna ko, ako na ning ginasugid or ako na ning gina-disclose. Ako na ni siyang gina-share kaninyo.
Kay ang mga ulipon, wa gid sila katungod sa kinabuhi sa usa ka agalon. Pero kamo, gihimo ko kamo og isip akong mga abyan, mga friends, aron na madeklarar sa inyo ha matubangan ang mga plano sa ato ang Ginoo Amahan. And resonating in our time today, Father, it speaks about sa panahon nga pamilin-bilin si Ginoong Hesus sa iyang mga disipulo. Ingon niya, bintaha nga ako magalakaw, kay ug dili ko magalakaw, dili magakunsad, dili magaabot ang balaan ng Espiritu. And then sa panahon nga mo ali siya ang nagahatag og pagpanudlo, walay lain kung dili kamatuoran. Ug kani nga mga kamatuoran magahatag kanamo og kagawasan. So paron nabuntag, salamat kay Ginoo tungod sa imong kaalam, walay matago sa imong katubangan. Nahibaluan nimo kung kinsa sa among palibot, kung kinsa ang naa dinhi ang nagakauhaw o nagakagutom sa pulong sa Dios. Gani ang trabaho sa balaan nga Espiritu nga mao ang magtutudlo, mao ang magpadayag aning tanan. Na mahimo ming mahingkod, mahimo ming solido, mahimo ming ligon nga magabarog sa mga pagtulunan, mga doktrina nga gibatigay ni Pablo sa mga Kristohanon, hilabi na sa among mga panahon karon, especially today that we are living in the last days of Christianity. So salamat yung kay Ginoo sa imong tumugog himaya sa matangis sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kaya naot po ang kami duman ninyo ang tatlo ka pointers. Now, kaganina sa pag-ampon ni Pastor Elmi, Brother Elmi, ang regarding sa dispensations. Ato sa ipaulahi ang dispensations. Kay kabalo mo, labaw sa katanan kung naman tayo doktrina nga kinahanglan, ilhon, gakson, walay lain kundi ang doktrina sa kiniatong gitawag na topics, no? Walay lain, mabasa ka ba ninyo? Yes po. Ang three phases of salvation as it relates to eternal security. Kita mo mga Baptist, nagatuota na ang kaluwasan dili mawagtang. Once saved, always saved. Yan na may mga pilosopo. Mayroon sa tuwa nga, asa mo daw ka nakakita ng once saved, always saved. Pag dili mo magtuon sa pulong sa Ginoo, mulyo kapat na sa ato ang baruganan. Murag iro, kaog na kontra, pag nahadlok na siya, iyang itago, iyang iko, dagan. 120 ang dagan. Pero pag nagtuon pat sa pulong sa Ginoo, bisang pag dili nimo makitaan ang talata, ang statement nga once saved, always saved, kay nagtuon ka sa mga punto de vista nga gilay down ni Pablo sa iyang mga pagsulat. Kitang tanan, di lang ako, di lang kay si Pastor Adam, di lang kay si Pastor Armand, kundi kitang tanan angay nga mubarog isip mga sundalo ni Kristo. Dili ta mga lisang, di ta mahadlok. Okay? So tatlo ka phases, and I don't know kung mahuman nato ni siya for the next 2 hours. Kay I have plenty of things to say na akong i-intrude, atong i-inject kada slides na ato ang makitaan. Pero I believe, and it's my prayer, na dili lang siya kay una o ulahi. Akong pag-ambog yun na sa panahon nga nagatuon ta, by the way, after na siyang ma-discuss later, akong na-discover na akong gift na sa teaching. Nay napulo ka, gasa, pastor, teacher, exhortation, evangelist, teacher. Helps, giving, leadership, administration, mercy, and service. Gitudlo na tanan ni Pablo. Sa panahon nga nagapangayo ko sa Ginoo, sometime in somewhere between 2015 and 2016, apil sa akong pagampo, unsa gyud ang ako ang gasa. 2019 iyang gi-reveal sa ako kung unsa ako ang gasa. Ug akong gasa walay lain kundi ang pagtudlo. So kung asa man ta i-dispatch sa Ginoo, ready ta nga mubarog ug maghatag og pag-lecture kung kinsa man ang ganahan nga maminaw. So balik, tungod kay atong gasa sana sa pagtudlo, walay lain itudlo kundi pulong sa Ginoo. Laro na, pulong sa Ginoo atong tun-an karon nga buntag aron nga paggawas sa taon niya, ikwipo ang mga sundalo ni Kristo nga mubarog sa iyahang pagtulunan nga napaminawan. Kay gihimo niyang andam ang iyahang memory. Gihimo niyang andam ang iyahang kaugalingon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Alright? Ready na ba? Alright. So, tatlo kahugna sa kaluwasan ng atong tanawon. Pero sa naistorya na nako, dili ni siya atong ma-explore tanan, no?
kung asa man katugtan sa ato ang oras nga mag-undang, dito na tataman. No? Siguro undangon na po siya by 11 or quarter to 12. Okay? Kung okay lang mo. Bakit mag-dessert na ito na siya. So, number 1, positional salvation. Tunan na to ang once save, always save. Get ready with your notebooks and your ballpens because natay mga teksto nga isulat sa ato ang mga notebooks or picturean para nga mubarog ta sa giingon din nga prinsipyo. Pag luwas ka, luwas yun ka. Bisang pag nagpakasala siya, yes. Bisang pag naghimo siya o nahimo siyang adik-adik, yes. Basi pakuratan mo. Bisang pag nahimo siyang babaero, natay picture perfect. Di na magawa sa Bible na yung babaero si King Solomon. Trivia, pila ka buki ang asawa? 700. Pila ka buki ang iyahang kabit? 300. Oh, grabe na. Nahimo siyang sexual athlete. 1,000, imagine na? Pero don't tell me, wala siya naluwas. Luwas siya kay nabuhi ang iyang human spirit. Pero gi-conclude niya ang iyang kinabuhi. Tanan, vanity. Everything is vanity. Duha ka butang ang iyang gihinganlan. In Ecclesiastes chapter 12 verse 13, duha ka butang ang kinahanglan niyo sabton. Fear the Lord. How do we fear God? Fear there is actually from the Greek word or from the Hebrew word yari. And yari means respect the Lord. Bisa pag walay nakakita sa tuwa, kung dili ta mo compromise, God is glorified. Kay dili ta mo compromise sa kung sa ginahimo sa majority. And then ingon niya, obey His commandments. So duha ka butang, respect the Lord, obey His commandments. Ug ini atong tan-awon karon, part isa sa mga commandments nga gilaygay ni Pablo aron nga kita isip mga Kristohanon mubarog sa giingon nga ang kaluwasan dili mawagtang. Number 2, experiential salvation. Mao ni siya ang panahon nga mudaga na ta sa ato ang marathon. From the time nga nahimutang luwas hangtod nga mubiya ta aning kalibutan, pinaagi sa kamatayon or pinaagi sa paglalim. Makita nato na siya gihapon sa kanina lesson. So in short, ang pinaka-kulbahin natin nga pag sinalayo, pag kinabuhi, isang kaning experiential salvation. And then ikatulo ahog na tan-awon sa nato ang ultimate salvation. Unsa man ni ultimate salvation? Pagtingog sa trumpeta, misteryoso ni siya nabutang. Kabalo mo sa ginahimo sa NASA karon? Nasa sila blue, i-write this down. Kung amoy chance, i-search ninyo sa YouTube. Pangitaan ninyo ang Blue Light Project. Kaning Blue Light Project, ginahimo ron sa NASA, nga, in fact, ambot kung nakita ninyo sa ito ang Facebook, sa inyong Facebook, nga dito dapit sa ilang lugar, na sila makita na galupad na flying saucer, na yung mga makitaan na mga object na nagalupad. Pwede nila gayahon ang tao, si Jesus Christ, pwede nila gayahon diya nga galupad. Ginahimo nilang projector screen, kani ba? Sa Blue Light Project, nahimo na nila nga ang mga panganod, himuon nila projector screen. Ingana ka-advance ang technology. Para ang tao mawala nagkaon sa pulong sa Ginoo, dali mailad. Yung ni Jesus Christ, you should know the truth. Asa man ang truth? Sa pulong sa Ginoo. Kung sa nato sa kwaon, tunan. Study to show thyself approved unto God. Ang problema kay ang yawa, kay naa siya sa home court advantage, ang iyang ginagamit, entertain niya ang mga tao karon. Paano sa niya i-entertain? Sa mga bata, games. Sa mga dagko, reels. You know what? Facebook, Messenger. Para nga makuha ang ato ang atensyon na dili ka mulingkod magtuon sa pulong sa Ginoo. So you just mark it out. Tanaw na ito ang positional salvation, experiential salvation, and then ultimate salvation. Now, ready mo?
Tanaw na to ang positional salvation. Lalaki ang nabutang nato din ha, pero actually pwede na din ha, babae gihapon, no? So i-assume na lang nimo nga apil ka din ha. You are positioned sa cross. Ug tanaw na to ang mga palatukuran nga gilaygay ni Pablo sa mga tinago nga pagtulunan para nato tanan isip mga Kristohanon. So positional salvation. Nakabutang din ha ang acronym na ISABER. So, ano sa man ang ISABER? Letter I, indwelling of the Trinity, spiritual life, seal, spiritual gift, access to God, baptism of the Holy Spirit, earnest deposit, adoption as sons, and regeneration of the human spirit. So, isa-isawan nato na siya tanan. Ang kanang ISABER. Okay? But before nato tanawon ang ISABER, ato sang sabton. Na sa atong panahon karon, ang maayo na balita nga kinahanglan paminawan sa matag usa sa atong mga higala, kung mag-share man ta sa kung kinsa man ang atong kaila sa atong mga classmates, ani ang technique. Kuha sa nako inyong attention. Dili nato role ang mag-convince. Klaro na? Dili nato role ang pag-convict. Ang role nato ilabay ang bersikulo. Ingon ni Jesus Christ, when He comes, He will, the Holy Spirit, will what? Will convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. Kuha na to ang point ni Jesus Christ. Pag-ingon niya na ang Holy Spirit mo convince sa kalibutan of sin. Ganong sin man? That's John chapter 16, verse 9. Actually, atras 7 following verses. Okay? Pag-ingon niya nga of sin because they do not believe in me. So, kung ano to ang principle? Dili ta ang mo convince. Ang buhaton lang nato ipabasa sa imuhang higala ang 1 Corinthians chapter 15 verses 1 and following verses. Kay naa dinhi ang gospel message na gitudlo ni Pablo para sa atong panahon today. I-revisit na to. 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Ingon ni Paul, "Now I would remind you, brothers." Kita niyo yung word? The gospel. Pag ingon nga the, sa Griego, singular na siya. Dili siya a. Kasi a, plural. Ang ginahimo ni Satan, ginapailan niya sa tao nga, muadto ka sa langit, maayo ka. Muadto ka sa langit, o pananglitan, ambuan nimo ang kalag ni Clark, kay namatay na. Muadto ka sa langit, kung ang imuhang buhaton, maghatag og alms, maghatag og offering, limos sa pobre. So naay trick si Satan. Ug ang iyang trick, mugamit siya og maayo nga mga butang para aprobahan sa mata sa tawo, kay para nga ilhon sa tawo na kung maghimo siya og maayo, i-approve siya sa Ginoo. Dili anang pamagi sa Dios. So balik, pag-ingon nga the gospel. Sabi ni Pablo, I, Paul, preach to you. Ako ning giwali kaninyo. O, inyo hapong tidawat din sa Korinto. Sunod, o kamo nagbarog. Muli inyong ilhon. Muli atong ilhon karon asa ta mo barog. Trabaho sa balaan nga Espiritu ang pagpatinaw ani sa atong mga hunang-huna karon na buntag. Verse 2. And by which you are being saved. Pag-ingon niya din ha, na saved karon dayon, luwas ka. Unsa ang maayong balita, nga luwas ka, karon dayon, atong pasundan ang giingon ni Pablo. Ingon niya, kung imong huktan ang mga doktrina, actually na, the word logos, nga akong giwali kaninyo, unless you believe in vain.
Kung naay doktrina nga atong ilhon, tapos imong gipaminawan, gipalusot ra nimo speakers dunggan, nagpaila to siya nga dili ka magtotoo. Pero kung imong gipaminawan, ang pinakasimple nga trabaho ni Ginoong Jesus dito sa cross, kay mao na iyang istorya sunod ng mga talata. Mahimong matinuod katong atong gibutang dito kagani nga acronym, ISABER. Kung ano atong tanawon ng mga pagtulungan. So, unless you believe in vain. Again, freedom is the issue. Why? Pugsanay. O nang naging pastor nga, nangugat na sa 30 minutos sa Nixon! Gitawag ang imong kalagman ni sa altar. You know what? Pinakasimple na buhaton nimo, mag-ibo ang desisyon. Buto o dili? Tuo dili. Kung dili ka. Why? Pugsanay. Next verse. Verse 3. For I, Paul, delivered to you as of, pag mo yun ka first importance, ato daw ni ibahig sa Cebuano. Okay. Salamat. Labing mahinungdanon nga butang. So labaw sa katanan, usa ta mag-istorya o doktrina sa dispensations. Usa ta mag-istorya regarding sa dispensation sa doktrina sa mga anghel. Usa ta mo istorya sa doktrina sa Gaza. Usa ta mo istorya sa doktrina sa mga Hudyo, sa Israel, sa ato ay sa mga Hintil. Ingon ni Pablo, labing mahinungdanon sa tanan. Unsa ang palaman? Ang palaman nga akong gidawat. Asa niya gidawat? Sige daw. Trivia. Kay Jesus Christ. Wala niya ni kikuha ang pagtulunan kay Peter, kay James, kay John, sa mga 12 ka-apostoles. Never. Kabalo mo, asa niya gikuha ang kining pagtulunan? You go to Galatians. Tanaw na to, sa Galatians. Galatians chapter 1, mag-start ta sa verse 12. Isulat na lang palihog sa inyong mga notebooks kay wala na akong nabutang sa atong slides. Galatians chapter 1, verse 12 and following verses. For I, Paul, did not receive it from any man. Klaro ha? So wala na akong ina-receive dito kay Apostol Peter, kay isang disipulo, okay? Nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. Pag ingon din yung revelation, ang gigamit ng word sa Griego is apocalypsis. O apocalypsis meaning teaching class with Jesus Christ. Pangutana, pila ka tuig. Tubagon po na sa sunod ng mga verses. Tulo ka tuig, si Paul o si Jesus Christ lang sa Arabian Desert na nag-istoryahanay sila mano-mano. Pangutanon ka, anong sa Arabian Desert man? Eh wala may dito irok, magsamok-samok. Wala man dito yung mga tao nga samok-samok sa ilaha sa panahon na magtudlok si Jesus Christ. That's why, tulong ka tuig, mas daghan pa nakuha si Pablo ng oras sa paglingkod, pangutana kay Ginoong Jesus. Yeah, remember, si Pablo ang iyahang background, banggiitan ni siya na Parisiyo. Under siya sa banggiitan na Supreme Justice at that time na si Gamaliel. Ug si Gamaliel, pag mistorya gani og balaod, banggiitan kay ni siya nga magtutudlo kung asa naglingkod si Pablo sa pagtulunan. Pero sa panahon nga naglingkod siya sa tubangan ni Jesus Christ, isa mas labaw, si Jesus Christ o si Gamaliel? Jesus Christ, of course. Padayon. Verse 13. For you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the church of God violently and tried to destroy it. 14. And I, Paul, was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people. Meaning, kung naapay reverend, sobra pa sa reverend. Kung naay bishop, sobra pa sa bishop. Iani ang pag-iba ni Pablo sa iyang kaugalingon. Verse 15. But when he
who had set me apart before I was born, and who called me by His grace. 16, was pleased to reveal His Son to me, in order that I might preach Him among the Gentiles. By the way, ang 12 apostoles, together with Matias, okay, patay naman to si Judas. Ika-12 ang nagpuli si Matias. Ang instruction sa ilaha, pangitaan ninyo ang 12, ang mga tribo. Napulo ka tribo nga nawala hangtod karon ginapangita sa Israel. Pero kabalo mo, naiusakan apostoles nga gipadala para sa mga Gentiles. Before ko magpadayon, pangutana. Napay sa ato akam nga naglingkod na idugo ni Israel. Taas ka mo. Okay. So kita tanan Gentiles. Bro, agree? So kita tanan Gentiles. Okay? Pero trivia. Ang among sister na siya'y friend taga Panay. 4 years ago? 4 years ago, dito sa Pampanga, ginapangita sa mga Hudyo ang ilahang nangawala nga kalahi. Na sila'y DNA testing center sa Pampanga today. Kung magpa-DNA ka, ma'am, tapos makita ni bato na kay blood ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, ilaha kang i-invite sa Israel. I-provide nila ang imong balay, provide nila ang imong pagkinahanglan, apil ang imong pagkaon, ayudahan ka. Kung naakay DNA ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Pero kung na to ang point ni Paul, go back to Galatians, chapter 1. Ingon niya, in order that I might preach Him among the Gentiles. I did not immediately consult with anyone, nor did I, Paul, go up to Jerusalem to those who were apostles before me. But I went away in Arabia and returned again to Damascus. Now, in between sa Arabia o Damascus, ang tubag sa verse 18, 3 years after, I went up to Jerusalem to visit Cephas and remain with him 15 days. In short, Brother Elmi, 3 tuig naglangtubig si Kristo ug si Pablo. Napatumas ni Pablo, ang iyahang mensahe mao kani. First importance, what I also received. Mao na ning gospel message. Unsa ang gospel message? Number 1, that Christ died for our sins. Istoryahan sa nato ang death ni Jesus Christ. Before ng next sentence, when Jesus Christ was hanging on the cross, kabalo ba mo, extra biblical history. Meaning, na yung mga historians nga nag-record sa katong event. Usa na din si Justus. O usa sa iyang record, gikan alas 12 sa udto, paingon alas 3 sa hapon, ang adlaw na palong. And ilahang diyahing gi-record, naggikan alas 12, paingon og alas 3, nagnitnit ang kalibutan, i-relate nato siya sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman nga nagnitnit is because in 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Di na natin na siya bisitahon. You go to 2 Corinthians chapter 5 verse 21. I mean, you just write it down. Ingon ni Pablo, si Kristo nga walay sala, gihimo nga sad-an. Kung i-relate nato na siya sa Genesis chapter 1, I believe that's verse 4. Pag-ingon nga, God said, let there be light. Ang light there is actually from the Hebrew word Yehovah. Kung ang word na Yehovah is Jesus Christ Himself. And then kung ipasunod din mo ang mga teksto dito sa Genesis chapter 1, verse 4, verse 5, ang light, gitawag siya nga good. Pero ang darkness, wala siya gitawag nga good. You know why? Because darkness belongs to the dominion of Satan. Gikan alas 12, paingon og alas 3 sa hapon, nagnitnit ang langit kay nganuman. Si Kristo, nahimulag siya sa righteous Father, sa righteous Holy Spirit. Ang iyang gisinggit, my God, kadua niya gisinggit, my God the Father, my God the Holy Spirit, why have you forsaken me? And during the time na nagabitbit siya dito, gikan alas 12, paingon og alas 3 sa hapon, gibitbit niya ang imong sala, ang akong sala, ang ato tanang sala.
Ilisod ay kay kung i-crucify ka dito, no? Kay kung i-crucify ka, para makaginhawa ka, bulog ka, kapoy na kayo ka, grabe ang gravity. Matukan, iya pag itukod. Tulong ka oras, gibitbit niya ang ato ang salat. Pag singgit niya, nabayran na. Ang pangutana, buhay pa siya, patay na. Buhay pa, kaya hindi mo siya kasinggit ko. Hindi mo siya kasinggit ko. Nabayran na. Kung patay na siya. Makaistorya ba ang patay? No. Before niya, gibuhian ang iyang gininhawa. Second to the last statement. Iyon niya, paid in full. Tetelestai. And then ang last words, Father. Ibalik ulit ang ilahang relationship. Father, into thy hands I commit my spirit. And then he breathed his last. Mauna, nasa Salmo, gitag na dito nga dili mabuak ang iyang sakong. Kay during sa crucifixion manggod, kung gilansang ang tao ito ginabuhat sa mga Romano nga sundalo, mukuha silang maso. Kung saan labuhaton, paluon nila ning tuway-tuway. Kaya para kung mapalo ang tuway-tuway, di na siya katungkod balik sa ginawa. Pero sa panahon na nagpaduol ito ang sundalo, gitag na sa Salmo 22. Punta na lang yun din sa Salmo 22. Na walay or ang iyahang gusok, okay, ang iyahang gusok, kuslukon. Di na kinahanglan bunalan, patay naman eh. Isang ikuha, bangkaw. Didunggam ang iyang mga kilid. Now, kaning word nga according to the scriptures, importante ni siya. Unsang meaning ani? Because ang mga propesiya, kung pananglitan, sometime in 32 or 33 AD, sa mga historians magod, na 30, na 32, na 33 AD, gilansang si Jesus Christ. So, kung ano lang nato, in between, sometime in 32 AD, paglansang kay Ginoong Jesus, before siya isangat sa cross, balik ka dito, 500 BC, 700 BC, 1500 BC. Ingon niya kay Isaiah, ako ang Diyos ug wala na ilain. Unsa pa? Ako nang gideklara unsang mahitabo sa katapusan sa karon pa lang. So in short, kanang giingon na according to the scriptures na ay mga propesiya nga gilaygay sa mga prophets na pagdagan sa mga panahon. Pangutana, natuman wala? Tuman. Kaya ato ang Ginoo, dili siya mamakak. Ang tao lang nga hilig mamakak, ang iyahang amahan, way lain, kundi ang yawa. Kung kinsa man to sila. Ang istorya ni Jesus Christ sa John 8:44, ang iyang kaistorya nga parehas mo sa inyong amahan. Yawa, ang yawa. Kaysa umpisa pa lamang, siya na ang amahan sa mga pakakon. Kabal mo kinsa yang gitudlo? Wala sa ilang gitudlo, kundi mga naa sa relihiyon. Nasa mga religious sect man to sila, mga Parisiyo. In short, ang kontra ni Ginoong Jesus sa panahon nga naa siya dili katong mga religious. It is my prayer that we don't become religious. Kundi mahimo tang mga estudyante sa pulong sa Ginoo. Ingon ni Santiago, write this down, James chapter 4 verse 6. God is always opposed to the proud. So, makitbatok yung Ginoo sa mga hambog, but He always gives grace to the humble. Pag ingon nga humble, teachable. Alright? So, balikan natin. According to the scriptures, nag-istorya na siya ng mga prophecies nga natuman sa pagdagan sa mga katuigan, kapanahunan. O ang sentro, walay lain kundi si Ginoong Jesus. Next verse, verse 5. Kung saan himo, nagpakita ba si Jesus Christ sa mga disipulo? Wala. Kasi, kung wala siya nagpakita, ano yung idea? Kung wala nagpakita si Ginoong Jesus, eh, ipakakon siya. Diba remember, in John 11 verse 25,
John 11:25. Hilak si Martha. Tapos, si Jesus Christ. Hilak siya. Tubangan ni Jesus Christ. Ginuunta kung wala ka naglakaw. O naalam mo ka kadinhi. Si Lazarus, buhay pa unta. Kasabot mo din si Martha na naay gahom si Ginoong Jesus na magpabanaw og patay. Ana si Jesus Christ kay Martha. Martha, ako ang kinabuhi o pagkabanaw. Kabalo ko sa gigamit dito nga word. Kinabuhi. I am the resurrection and the Zoe. And Zoe life is walay giumpisahan o walay katapusan. So pag-ingon ni Jesus Christ, ako ang pagkabanhaw o kinabuhi. Kung kinsa man ang tao nga motuon nako, mamatay man siya physically, apan siya mabuhi. Interestingly, gisumpayan ni Ginoong Jesus ang kana nga statement, Martha, nagtuo ba ka ani? Kung saan tubag ni Martha? Yes, Lord, I believe it to be true. In short, kung na-claim si Jesus Christ na siyang pagkabanhaw o kinabuhi, kung wala siya nag-resurrect, kung wala siya nagpakita sa 12 ka-apostoles, ligon ba ang may balita? Dili. Dili ligon. Kabala mo, ako na muna mungingon sa inyo, hanta, ato ta dito sa sapa, mag-picnic na lang ta. Malit na lang ta tanduay. Malit na lang ta red horse. Malit na lang ta og karnis baboy, magsugba-sugba na. Maglipay na lang ta. Pero dili eh. Dili ko na sa inyo ang katubangan kung kani nga mensahe wala nahitabo sa ato ang manluluwas. You getting the point? I-prove sa Ginoo sa 12 ka-apostoles. Kaya naamang ni sila dito sa panahon nga gi-claim ni Jesus Christ. No? I'm sorry. Kaning 12 ka-apostoles, sa panahon nga nag-istorya kay Martha, nakat sila sa palibot. Ug kabalo sila kung sa ang claim ni Jesus Christ. That's why, pagkabanhaw ni Jesus Christ, nagpakita siya sa 12 ka-apostoles. What else? Verse 6. Isa yun na, verse 6. Question. Nakay pangutana. Kung naa ko'y kaso, tapos, dili ko guilty, tungod kay dili ko guilty, kamong tanan, pila bata din eh, sa aliwa tulupan. Buta na to, 20 ka buok ang witness. Nga mo prove nga dili ko guilty, nga dili ako nangawat. Nag-adto ta sa husgado. Unya ka mo, tabang mo na ako nga mo depensa sa accuser nga wala ko dito sa panahon nga nangawat. Mudaog pa ko sa kaso, dili? Yes. Mudaog ko sa kaso. Kay kamo akong mga witness nga wala ko nangawat. Kuhaon na to ng senaryo. Si Jesus Christ na banhaw. Pila ka buok ang witness? Sige daw. 500. Ligo na anong pagtulunan, dili? Ligon, dili? Anong dili ta kinahanglan mahadlok? Ang atong giingon kaganina, i-identify lang ang libro, kapitulo, versikulo. Halimbawa, example ha. Anong ginaistorya na ako di? Dili magod mag-rapture. Dili tapawas Ginoo ba? Kung kulang pa ang lawas ni Kristo. Unya, ang inyong kaila, dili man ako kaila. Ang akong kaila, dili po ninyo kaila, tama? Pero sa akong unang-una, sa panahon na matagbuan ako akong kakilala, Brother Elmi, dili na ako pakyaso ng panahon na akong i-share. Basa mo lang, 1 Corinthians, chapter 15, verse 1 to 6. So halimbawa, kasabot ka na karon kung asa pangitaon, kung kini imong abyan, ako siya pangutanon. Brad, kung kwaon ba? Smile lang good. Nang ka ng casual talk. Palanggat naman yung kagod ba? Pero na ako'y pangutana sa ambulansya sa akong gugma sa imuhan. Klaro nga istorya ba? Kung kwaon ka karon sa Ginoo, kabalong kag asa ka ba ito? Pag manuktok na gani na siya, kusing pakuroy. Nagpasabot na siya o wala siya kasabot, or nagpasabot na siya, napatay ang iyang espiritu. Gusto kong buhaton. Ako ipakita sa iya. Basahan ko ni 1 Corinthians 15, 1 to 6. Sa panahon ngayon ginabasa, ako ingon sa inyo kaganina, wala kay role sa pag-convince. Klaro ha? Dili nato role ang pag-convict.
role ni siya sa balaan nga espiritu. Pasagdi siya sa iyang ginabasa. Kung dili siya kasabot og English, maayog Cebuano. Kung dili siya kasabot og Cebuano og English, pero kasabot siya og Tagalog, basahin siya Tagalog. Pasagdi nga ang balaan nga espiritu, convict sa iyang hunahuna. Kinahanglan sa kaanong kamot. This is my stand, no? Dili trabaho sa pastor, dili trabaho sa kung kinsa man, trabaho sa balaan nga espiritu, ang iyang buhaton lang mutuo. Pangutana, nakita ba sa Ginoo ang iyang hunahuna? Wala. Kit-an. Puti maalamon siya. Hebrehanon 4:13. Walay makapanago sa tubangan sa Ginoo. Kay ang tanan dayagman. So kung panahon kay istorya nako siya akong abyan, sa panahon nga mingon siya, mao din. Ug yan ginahutik siya kaugalingon. Tapos giingnan ako siya, Brad, tumuo ka lang sa kanilang mensahe. Ug kana nga pagdesisyon is between sa imuha ug sa Ginoo. Kabalo mo kung giingon siya, i-challenge sa nako siya. Paghimo niya og desisyon, pag may siya, tinuod yun. Tuuhan ako ni. Isang pagulat pa niya, gigmit lang sa iyang mga bakbak. Kaya Ginoo nakita niya ang ginunahuna sa tao. Patikan siya sa balang ng Espiritu. That's why, importante ang pagtulunan sa Isabel. Gaya na mo? Tanaw na to ang letter I. Sa panahon ng akong abyan, iyahang gihimo ang desisyon sa pagtuo. Unsang buhaton sa Ginoo? First nga principle, He will indwell or she will be indwelled by the triune God. Di lang kay ang Holy Spirit. Triune mismo. The Father, the Son, the Holy Spirit. So mautanan mo na ako karon, isa lang ko. Pero kung ba mo, sa spiritual paradigm, demons can see me nga upat ko. Nagpuyo ang Amahan, nagpuyo si Ginoong Jesus, nagpuyo ang balaan ng Espiritu. Prinsipyo sa one save, always save. Ready na mo sa mga texts? Ready na ba? Get ready with your notebooks. We are indwelled by the triune God. We are indwelled by the Father. In John chapter 14 verse 23, si Jesus Christ sa nag-istoryaan eh. Jesus answered him, "If anyone loves me, he will keep my word." That's doctrine. Okay, logos. He will keep my word, and my Father will what? Love him. And we. Nakuha yung transition sa text. And we. Pwede ba natin mabasa sa Cebuano? Paminawan doon natin sa Cebuano. Chapter 14, verse 23. You good? I hope papuntay lang ninyo ang inyong focus. Okay? Verse 23. Ito ba si Jesus kaniya? Amo na nagkaitugma na ako, nagatuman sa mga puro. Okay. Bakit siya sa akamahan kami magpuyo kami. Kami. Kaya yung word kami? That's why nahatagan og husay ang giingon nga triune God, because in the Greek nagaistorya na siya og theos. O ang word na theos, that's actually noun intensive sa grammar. When you say noun intensive, singular in form but plural in meaning. So gawa sa takadali sa ana nga text, no? Isa sa mga prinsipyo, isa sa kinanglan nato sabton sa grammar, mga words na singular siya pero ang nagpasabot plural. May example, halimbawa, pamilya. O, tubaga ko ninyo. Kapag ingon ng pamilya, kung asawa lang o bana lang, matawag ba pamilya, dili? Kinanglan may isa. Okay. Kung nanay lang o anak, matawag ba pamilya, dili? That's the word. Ang word na God, sa Greek and even sa Hebrew, God there in the Hebrew is Elohim, which is singular in form but plural in meaning. So every time we say Elohim, it means the Father, the Son,
the Holy Spirit. O nang ayaw katingala, nigamit si Jesus Christ o word nga, we. Kami. Alright? So, ang amahan, dili si Jesus Christ o balaan nga Espiritu. Okay? Father is different, Jesus Christ is different, the Holy Spirit is different, yet they are one family. They are united. Klaro lang? Okay? And we will come to Him and make our home with Him. Next verse. Ephesians chapter 4, verse 6. Gipuyan ta sa amahan. Ingon ni Paul, and God and Father of all, who is over all, and through all, and pag moingon ka og in, preposition in. Grammar sa kadali. Pag moingon og in, sa gawa sa sulod. Sa taas sa ilalom. Wala no, sa sulod. Okay? Dili sa taas, dili sa ilalom, kundi sa sulod. That's why, kung ang tao nagtuo sa gihimo ni Ginoong Hesus na siya namatay, sumala sa kasulatan, siya nilubong, siya nabanhaw, pag uingon niya siya sa iyang kaugalingon, nagtuo ko, puwian siya sa amahan. Klaro? Solid nga doktrina nga gusto ni Pablo makaplagan, masabtan sa mga Kristohanon. Sunod. Okay. We are indwelt by Jesus Christ. So the same verse. Patingon nga we will come to Him and make our home with Him. Okay. Nahimo kong pinuyanan sa amahan, sa anak, ug sa balaan ng Espiritu. That's why ang mga demons, that's why even Satan, ngurog, ngarag sila sa kung unsa ang posisyon sa tao nga naa kang Kristo. Pangutana, nakikihimo wala? Wala. Ang gihimo lang, nagtuo. Pangutana, lisod ba ang pagtuo? Dili. That's why si Jesus Christ, nag-istorya siya itong mustard seed. Kung naay mustard seed, sa tanan nga mga vegetation, ang mustard seed ang gigamit ni Jesus Christ kay sa tanan nga mga vegetation, ang pinakagamay nga liso nga itanom is ang mustard. Mustasa. So kung naamay that small seed, pagtulang man sa gihimo ni Kristo, mao ni ang ebidensya nga gipresent ni Pablo para kanatong tanan. Nga gipuy-an ta sa amahan, gipuy-an ta ni Kristo. Next verse. Galatians chapter 2 verse 20. Isa niya. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. But what? Sa niya. But Christ who lives in me. Wala siya yung on me. Wala siya yung at me. Again, importante ang preposition na in. And the life I now live in the flesh, I live by faith. Dili di siya pagtuuhan. Balik ko na to. Kaning word na faith, wala lang tayo luxury of time, pero pwede kayo natin na siya ma-explain sa Griego nga pinulungan. I-shortcut na to. Ang kaning word na faith, this is ang grammar noun. Og noun means doctrine. So ang kinabuhi, ingon ni Pablo nga akong ginakabuhi sa doktrina sa anak sa Dios who loved me and gave Himself for me. Next verse. Colossians chapter 1 verse 27. So we are indwelt by Jesus Christ. To them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches. O nga wala niya include ang Jews. Kasi probably during this time, gaya pagulo ang mga Hudyo. Antod karon actually, gaya sila ang ulo. Kabalo mo kung ano, my sister and my wife had the chance to visit Israel.
Pastor Ida, kawalo ka ba? Usa sa mga pangutanan sa ilaha, kinsa man si Jesus Christ sa inyo ha? Kabal ko, mas blessed kay din sa Pilipinas. Kay giilang gid nato nga si Jesus Christ atong manluluwas ug atong Dios. Pero sila, kabal mo, majority moingon sa ilaha, are you kidding? Nagapakatawa ba ka? For us, amo lang siyang katribo. Di sila mutuo nga si Jesus Christ ilahang Messiah. Dili sila mutuo nga si Jesus Christ ilahang Ginoo. Dili sila mutuo nga si Jesus Christ ilahang manluluwas. Mao nang ingon ni Jesus Christ kay Tomas, kabalo mo kay Tomas? Di ko matuto, dili ko kagunit siyang kamot, siyang gusto. Sunod nga Domingo nagpakita si Ginoong Jesus kay Tomas. Actually sa ilaha, mga apostoles, ang unang gitawag, Tomas, umalik ka na. Aligod, guniti akong kamot. Guniti akong gusto. Unsa ang declaration ni Tomas? Ginoo ko ug Dios ko. Ingon ni Jesus Christ kay Tomas, bulahan ka nakita ka na ko, pero mas bulahan katong tao nga wala nakakita apan ning tuo. So we are blessed today. Isip mga taong wala kakita kay Ginoong Jesus apan ming tuo sa mensahe sa pulong sa Ginoo. So balik, which is the mystery, okay, among the Gentiles, mystery, the riches of the mystery, which is Christ. Ano sa preposition? In. In short, kung dili man ta preoccupied ani, kung dili man nato ni siya na-absorb, ang ako ang hangyo sa inyo ha, balik-baliki ni siya nga text. Balik-baliki ang Colossians chapter 1 verse 27, kay mao nang pagpaila nga si Kristo nagpuyo kanato. So gipuyan sa Amahan, gipuyan ni Kristo, o gipuyan ta sa balangan nga Espiritu. Alright? Sunod. We are indwelt by the Holy Spirit. That's why, mana ni siya. Ang temple, dili na tong, building ni siya. Okay? Pero actually, ang presence sa Ginoo, wala din sa building. Kabalo mo asa ang presence sa Ginoo? It's here. Okay? And the altar is here. So, kaning building, okay, grasya sa Ginoo, gi-provide niya sa Dios, isip geographical location, aron nga ang anak sa Ginoo na itigumanan. Pero ang templo gyud sa Dios walay lain kundi kita. So we are indwelt by the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 3 verse. Okay lang para medyo ma-perk up mo. Kamu basa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Ready, go. Do you not know that your God's temple, God dwells in you? Lalison pa ba nato ni? Wala pa mo kabalo nga. Di po yan mas balaan ng Espiritu? That's why, ang kaning building, dili ni mao ang puyanan sa Ginoo. Isa man ang puyanan sa Ginoo? Kita. Puyo siya. Sa ato ang hunahuna. Sa ato ang kasing-kasing. Makita nato ni siya. Padayon ta. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Ready? Start. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. Sa to pa, you are owned by God. Dili ikaw nagpanagiya sa imong kinabuhi karon. Mao lang ako, unsa man ang blessing, unsa man ang kategorya sa pagpakamaris Ginoo, watay angay panghambog. We forget the phrase, grasya ra gyud sa Ginoo ang tanan. Pag naay mo dayaw nimo nga, bright kay kamo, grabe kay mo mga award pa. Ayaw gingon nga ako na. Ayaw kalimte grasya ni tanan gikan sa Ginoo. Because again, we are owned by God. Okay? Next verse. Ready? Okay, ready? 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Ready? Start. And who has also put His seal on us and given us His Spirit in our hearts as a guarantee. The hearts is here. That's why they are here. The Word is powerful. And they're here. The Father, the Son, the Holy Spirit. Dili siya gusto nga mag-operate here. Ang concern man God kay sa Cebuano,
kasing-kasing, kinasing-kasing. Actually nga, makita na sa Ephesians. You try to read the book of Ephesians in Cebuano. Every time you see the word heart there is, kung dili kasing-kasing, kinasing-kasing. The entire book, pakitaan niyo mo ang word na, sa entire book, basahan niyo mo. Every time makakita ka din ha, o kinasing-kasing, kasing-kasing, balik yung ka sa Greek text, o ka na nga word that's actually kasing-kasing, noun, and is the center of your intention, your character, your will. So, asa gideposit ang balaan ng Espiritu? Klaro ha? Sa ato ang kasing-kasing. Ang kasing-kasing ko nagakalipay. It's because diha gideposit ang Holy Spirit. Kung asa ang balaan ng Espiritu, naapod ang Father. Naapod si Jesus Christ. Now, for the longest time, giduot sa ato nga nahitabo. Para makuha na to ang caption. For the longest time, kita sa congregational assembly, giduot sa ato ang emotions. Ang nahitabo, muratag baso. I-picture out na lang ninyo, kung mauni ang baso, gibutangan og pilit. Giluto pilit na bugas. Pagbutang sa pilit na bugas, gidasok. Kung pwede tamakan. Pangutan na. Kung mauni ang baso, ang sulod niya, gipress na bugas na pilit. Ibaliktad na ko, mahulog dili. Lisod kayo kuwaon sa huna-huna sa mga magtotoo na for the longest time, ang vocabulary kasing-kasing is here. Pero it's my prayer, dili ako mag-convince ninyo. Trabaho sa balaan ng Espiritu, ang pag-convict nga ang balaan ng Espiritu nagpuyo sa atoan kasing-kasing. Klaro? I hope klaro na siya. No? Balik sa punto, dili ang tao, kundi ulong sa Ginoo. Next verse. Ready? Please. 2 Corinthians chapter 5, verse 5. Start. He who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee. Meaning, na ay gideposit. Ang istorya is, kung mananglitan, ma'am, sino first name? Pangalan? Kari. Ha? Clarin? Clarin? Alright. Kari. Karin. Alright. Ma'am Karin, yani. Pagtuunin mo sa gihimo ni Ginoong Jesus sa cross, is between you and the Lord. Okay. Naata din sa yuta. Kuhaon sa nato ang contest, kung panaglitan na maligya ka og yuta. Pag baligyan nimo sa yuta, kung gidilan ko nimo, kung ang imuhang balor sa kwarto sa yuta is 100,000, akong ingnon ka na, sige, ako palitan na. Pero kay, wala pa man tibok na akong kwarta, deposituhan sa kanakong 20,000. Pero yung itil sa iya, ha? Sabot? Yes or no? Yes. Okay. In short, nagsabot ta, nadawnan ta kang 20, dili na nimo i-deal sa uban or sa ilahan. Kundi ako ang imuhang hatagan ni Hana. Kung kwaon nato na siya mapamaagi, ingani gihimo sa Ginoo sa atoa. Sa panahon na nagtuo ka sa gihimo ni Kristo sa cross, gideposit sa imong Holy Spirit. Mahimo na siya na makonsume panahon nga tuwa na dito sa ultimate gratification. I mean, sa ultimate glorification, dili gratification. So, ultimate glorification sa panahon na kwaon na ta sa Ginoo aning yuta. Mahitabo nga ang kanang gideposit sa imuha, makonsumo na tanan dito niya sa himaya. In short, ang balaan nga Espiritu gideposit una sa imuha. And it's a very good nga deal. That's why, sa 1 John chapter 4, verse 4, dili ka ingon nga maposes. Ayaw mong to, nga believer, maposes ha? Kasi kung naposes siya, dili na siya magtotoo. Kasi in John chapter 4, verse 4, ingon ni John, greater is He that is in you. Tapos maposes. What? Dili ka sulod ang yawa, dili ka sulod ang demonyo. Kaya nga naman, kung naposes siya, nagpasabot to siya, mas likon pa dahil ang gahom sa demonyo.
glorification is ginatingluan ka pinaagi sa pulong sa Ginoo matag adlaw kay gikan tong bata ta hangtod nga nahimo kang luwas daghan kaayo og trapo pugaw nga nabutang sa imuhang kasing-kasing. Mao nang Ephesians chapter 5 verse 26. Si Jesus Christ nga mao ang pulong nga siya ang tubig magabanla sa imuha. Imagine ha, kung na ako'y balde. I-sanctify ka. Glorification is dito niya sa himaya nga dili na ka makikbisog sa unod. Kasi ang kining unod, nani sa manufacturing. Believer, pero gahimo og sexual immorality. Fornication, adultery. Believer nga naa sa lawas, pero naay mga impure works. Sa impure? Tanaw og mga pornographic content. Tanaw og mga butang nga desire is mag-gratify ang unod. So naay impurities, naay sensuality. So na sensuality, apil din ha ang masturbation. Self-gratification. What else? Idolatry. Isang pag tinuod, wala tayong statwa din kabalo ba mo? Pwede kayo buhaton sa Kristohanon idol ang iyang trabaho? Pwede kayo himuon sa Kristohanon nga idol ang iyang organization? Domingong dako, imbis nga naa siya dinhi magpamalandong magtuon sa pulong sa Ginoo, tuwa sa iyang organization nga nag-rides. Tuwa sa iyang organization nga naay shooting. Tuwa sa iyang organization nga dito nagtabang sa kung asa man tong kinahanglan ta mo lingkod tuon sa pulong sa Ginoo kay nga naman we are at war. Wala pa na akong i-discuss sa inyo ang angelic battle. Kabalo ba mga nag-istorya ko din sa inyo matubangan ay demon nga nagatanaw sa ako ha? Pero di siya kasunod. Muna nga sa pagpadayon sa atong lesson, this is my prayer nga open gihapon mo. Salamat kay Pastor sa opportunity. Ang sunod nga ako ang i-discuss. Human nato ni siya tanan. This is actually most likely mga 15 to 20 hours of instruction. Pero dili nato ni siya dalihon. Importante nga mahanay nato siya aron nga ang mga positibo nga anak sa Ginoo dinis kasaba nga willing maminaw na ay pagbarog sa pulong sa Ginoo. Pag ingon nga pagbarog, dili ta mga bata. Kabalo mo, daghan kay mga Kristohanon karon nga 12 anyos na sa simbahan pero ang edad anak gihapon. Pangutana, kana siya kabao na magtig-ang, maglungag? Dili. Imagine ha, 12 katuig na sa simbahan pero pabukat gihapon sa magtutudlo. You know why? Wala nagbarog, nagtuon sa pulong sa Ginoo. Pero pakan sa pulong sa Ginoo. Sa panahon na makakaunan siya, mahimo siyang inspired kay nakatuon siya sa pulong sa Ginoo. Bisan pa kung sa matang nababag, dili na siya mahimong idol sa iyang kinabuhi. Religion, music, academia, pwede siya mahimong idolatry. Business, education, mas giuna pa giniya mahimong kong doktor. Kinahanglan yung wala ba yung malaot diha? Pero kung ang iyang pagtuon naglapaw pa sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, nakoy pangutana. Pagkatubang sa Kristohanon kay Ginoong Hesus, ang pangutana, mapahambog ba niya kay Kristo na siya doktor? Halimbawa na si Jesus Christ, na ako din eh. Makaingon ba ko kay Jesus Christ? Lord, doktor ba ako? Lord, presidente ba ako? Walay makapanghambog sa tubangan sa Ginoo kundi ang mapahambog na ginado sa iyang katubangan kabalungon sa pulong sa Dios nga nagsanop sa ato ang palipatakan. Walang dili nato ni tulugan. Pero kasagaran sa mga Kristohanon, tulog. Kasagaran sa Kristohanon, di na kay tulog. Tulog malaway. Sa kalawit, sa tulog. And anyway, okay? Trabaho, obligasyon sa Kristohanon ang pagtuon. Responsibilidad sa Ginoo ang pag-extend sa kinabuhi. Mo ang responsibility sa Ginoo. I-extend niya itong kinabuhi para mutuon ang anak sa Ginoo. Sa padayon, next verse. Okay? 2 Timothy chapter 1 verse 14. Are you ready? Okay, ready? Start. By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you.
Kato nga mga verses, indwelling of the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Kung inyo tong na-register, kung inyo tong nasulat, balik-balikin ninyo. And then allow nga imuhang kasing-kasing imo huna-huna. Wala siya ka ng sponge ba? Kita na sponge? Okay. I-allow nga yung huna-huna sponge. Dawat. I-memorize ang kanang mga teksto. Mo-provide na sa imuha og baruganan nga once saved, always saved. Klaro? Dili nato makita ang word na once saved, always saved sa scripture. Pero ang i-provide nato nga mga verses, teksto na siya, profound words, meaning lig-on na baruganan sa Kristohanon nga positibo sa pagkaon sa pulong sa Ginoo. Kung kinsa man ang magainom sa tubig ni Jesus Christ, whoever will drink about the water na akong ihatag sa iya will never be thirsty again. And that word that I have given to that person will become a spring welling up to eternal life. Meaning, kung naatay kadagaya, abundance sa hunang-huna ni Kristo, ang i-present binatok sa iyang atubangan, walay lain kundi ang bulong niya. Dili ang atong pagpangalagad. Another thing na siya na dapat nato i-consider. Ang pagpangalagad, resulta lang na siya sa hunang-huna ni Kristo. Sa pag-atubang nato kay Jesus Christ, ang accounting is how much of the doctrine ang ato ang nakuha sa pagtulunan sa pulong sa Ginoo. Napala to sa letter I. Time check, it's 11:20. Kaya pa ninyo? Kaya pa? Sige, padayon na. So, letter I pa lang ta. Nakuha na nato ang 1 hour and 15 minutes. Next. Okay? We have that spiritual life. And that's the spiritual Wi-Fi. 11:22. Isa nga yung Wi-Fi. Pastor, Wi-Fi? Wi-Fi na? Okay. Kung na Wi-Fi, sa taas, no? Kita niyo to? Antena. Kung na Wi-Fi, makakonekta sa internet. Tama? In short, balikon sa nato before nato i-discuss ang diskurso ng spiritual life. Kita ninyo ng nagadaya? Picture, kita ninyo? Ako na ang spiritual life. Okay? That's the spiritual Wi-Fi. Ang kanang, na, that's the soul. Ang nagaling hawak, hambog ko niya. Mao na lawas. So, nailawas, okay? Nailawas, naikalag, nai-spirit. That's the spiritual Wi-Fi activated. Ato na to ang John. You go to John. Kaya wala na ako siya nabutang sa ato ang slides. John chapter 3 verse 1 to verse 8. Okay, basahon na lang ako, just follow me silently. One time mag-istorya ni Nicodemus si Jesus Christ. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Verse 2. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Verse 3. Jesus answered him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, meaning born of the Spirit, kanina kadayaw. Wala ang ginapunteriya ni Jesus Christ. Okay? Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 4. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Pwede ba di ay? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Pwede ba di ay mubalik sa sabakan sa iyang inahan pag dako na siya? Kalot-kalot si Nicodemus. Posible kalot-kalot siya. No, dili niya matungkad. Verse 5. Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water. Istoryahan sa nato kadalian ng water. That's actually from the Greek text, hudor. Kisa man ang mga inahan, taas kamot. Okay. Pangutana, sa panahon na nagluwal mo bata, unsa ang nauna, ang bata o ang tubig panubigon? Panubigon.
That's what Jesus Christ meant. Pag ingon niya, unless one is born of water, and he used the word pudor, ang istorya niya is bahay panubigon. In short, kung magawas na ang bahay panubigon, musunod ang dili iro. Bata. Bata ang musunod. Ang pagpasabot ni Jesus Christ. And then, next. Unless one is born of water and the Spirit, that's the human spirit. Makita nato na siya karon, itahi nato na siya sa giingon ni Pablo. He cannot enter the kingdom of God. Verse 6, that which is born of the flesh. 45, diligo ni Jesus Christ ang iyang diskurso sa verse 5. So, kinsa nga tao sa unod? Unod sa. Who is born of the Spirit is Spirit. Okay? Verse 7, do not marvel that I say to you, dili ka matingala, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. I have good news for you. Kapag naman ang good news, kung nagtuo ka sa gihimo ni Kristo, na siya namatay, bayad sa tanan ng mga sala, according to the Scriptures, siya gilubong og nabanhaw. Kung naghimo ka og desisyon nga nagtuo ka, mutuo ko sa gihimo ni Kristo, mabuhi ang human spirit. Buhi ang human spirit. Okay? Next verse. Kuha na to. 1 Corinthians chapter 15. You go to 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 49. So likunon na to ang lecture ni Jesus Christ kay Nicodemus sa igingon ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 42. Are you ready? Silently. Kung naamo sa inyong Bible, again, is my prayer na inyo nang isulat sa inyong notebook, balikan ninyo niya sa inyong privacy with the Lord. Verse 42. So is it with the resurrection of the dead. What is sown is perishable. That's from Adam. What is raised is imperishable. Dili na malaglag. It is sown in dishonor. It is raised in glory. So may ara sa sang comparison. Kang Adan o kay Ginoong Jesus. Okay? It is raised in power. 44. It is sown a natural body. Kaning natural body. Kaning magunitan. Magunitan. That's the natural body. Next. It is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. Balik sa ato ang slides. Kung naay lawas, naapoy spiritual body. Next. Verse 45. Thus it is written, the first man, Adam, became a living being. And the last Adam became what? A life-giving spirit. That's why, mauto ang Wi-Fi. Nagahimaya siya sa Ginoo kay maura ni siya ang naikatakos na magasimba sa Ginoo. Dili nato makitaan pero spiritually makita na siya sa Ginoo. Next. Verse 46. But it is not the spiritual that is first. Nauna ba ang spiritual o ang natural? Ang natural sa kinisang lawas. But the natural and then the spiritual. Verse 47. The first man was from the earth, Adam, a man of dust. The second man is from heaven. 48. As was the man of dust, so also are those who are of the dust. And as is the man of heaven, so also are those who are of heaven. 49. Just as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. In short, ang yawa, pagod kay sa iyang ngipon, kay nasabta nato ang doktrina, tinago ng mga pagtulunan, pero karon dili na ni siya tinago kay nabasahan naman nato.
probably, perhaps kaganina, wala pa ta nag-start, kani nga mga pagtulunan, sa mga gitago ni siya sa imuha. Pero kay nabasa nato siya karon, trabaho sa balaan nga espiritu ang pagpaathag. Dili akong mga pulong. Kabantay ba mo? Nagano pa akong opinion? Kung na may opinion, little lang ang opinion atong i-provide. Majority sa ato ang discussion, balik yun sa pulong sa Ginoo. So, again, duha. Indwelt by the Father, the Son, the Holy Spirit. Ang ikaduha is we are given this spiritual life or spiritual Wi-Fi. Next letter S. We are sealed by the Holy Spirit. Kita naman mag-seal yan. Kinsan nakaato sa inyo ha, sa lawyer. Kay naay di pa notaryo. Okay? Kinsan na nakapanotaryo og document, ang gigamit is ang dry seal. Kato ganing ibutang ang dokumento sa metal, tapos i-press, pagtangtang, okay, nana dito ang tatak. Mao ni siya ang idea. Panahon nga nagtuo ang tao sa gihimo ni Kristo sa cross, silyohan siya sa balaan nga espiritu. Pag silyo sa balaan nga espiritu, yes. No, dili ka matawag ng Kristohanan. Kasi Kristohanan lang siya na nag-profess of, sorry. Nahimo lang siya nag-profess ng Kristohanon. Yeah. Kaya daghan magod kay karon nga naging ako Kristohanon ko kay nagsimba ko sa ingani, sa ingana, sa ingato, daghan kay siya gihingan lang nga pagtigom or kung asa siya katining ba na bilong. Relihiyoso tawag. Okay, yeah. Paresilyo. Okay. Pero dili makita sa tao ang iyang sulod, ang Dios sa nakakita. Kung nag-ingon siya nga ako sa ingani ko nga simbahan nagsimba, pero wala niya nakuha ang pinaka-importante. Labing importante nga mensahe sa tanan na si Kristo namatay, bayad sa tanan ng mga sala, sumala sa kasulatan, gilubong na banhaw. Kung dito niya na pinpoint, mududa pa ko kung Kristohanon ba siya? Di. So again, ang bottom line, katong mensahe na labaw sa katanan. Pagtuon niya, buhi ang iyang human spirit. And silyuhan siya sa balaan nga espiritu. O, basa ta usab. Ready? Ready? Kani nga verse. Please, Ephesians chapter 1 verse 13. Ready? Start. In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. May istoryahan pa ba ta? Wala na. Kinanglan pa ba nato na siyang tagan o palitik sa ulo? Dili na. Dili na. Tuwi lang ang pulong sa Ginoo. Pagtuon nato sa gihimo ni Kristo. Na siya namatay, bayad sa tanang mga sala, sumala sa kasulatan, siya gilubong, human sa tulong kaadlaw na banhaw. Nagpakita siya sa mga apostoles o kapit kinintos ka tao. Pag nagtuo ka to, silyuhan ka sa balang ng Espiritu. And that's the beauty. Pangutana, makasala siya, dili. Makasala? Kaya nga naman, nakapa siya sa lawas. Naka siya yung old sin nature. May mo ba siyang drug addict? Yes. Pwede ba siya magpalahubog? Yes. Pero ayaw patuyan. Kasi kung ikaw Kristohanon, wala nakasabot sa gihimo ni Kristo, na kinahanglan ta magtrabaho, sa kini atong kaluwasan ipial ka nato, at ato ning ampingan ang disiplina sa Ginoo, dili halipot ang iyang kamot. Kaya dili siya mo disiplina sa iyang anak. Gabunan maganita sa atong mga anak. Kaya Elmi, nag-disiplina gabunan kasi mga anak wala. Bunal maganita sa atong mga anak. Ang ginupa. Ano ni siya? Gisilyuhan ka sa balaan ng Espiritu. Kung gituhan ni mo ang mensahe sa kaluwasan, kaganina natong dibasa. Kung dili ka mo tuo, na dili siya mo disiplina, testing yan din. Tanawon na to. I-challenge ang Ginoo. Padayon kag pagpakasala, tanawon na to kung isang buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. So, importante, sabta na to ang life, katong pangutahan na kaganina, sanctification. Importante gid ang pulong sa Ginoo. Next verse.
You ready? 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Nabasa na nato ni kanina. Ready? Start. And who has also put His seal on us and given us His Spirit in our hearts as a guarantee. Alright. Garantiya gina siya. Gisilyohan ta, and that's a guarantee. Namatiktan ninyo, wala ta nagbasa og Old Testament. Nata kay Pablo. Kabalo ba mo kasagaran sa mga magtutudlo karon? Hadlok mo venture sa mga pagsulat ni Pablo? You know why? You go to 2 Peter. Go to 2 Peter. Chapter 3. Start ko sa verse 15 hangtod sa verse 16. Kung sa'yo ni Peter. Si Peter ni siya ha? Si Peter was actually the speaker of the house. Siya ang tagapamaba sa mga disipulo. Pero kung ako na to si Peter, yun niya. And count, verse 15, 2 Peter chapter 3, verse 15. And count the patience of our Lord as salvation, just as our beloved brother Paul also wrote to you according to the wisdom given him. Verse 16, as he does in all his letters, when he speaks in them of these matters, there are some things in them that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist to their own destruction, as they do to the other scriptures. Pwede nato sa Cebuano kaya yung basahon? Chapter 3. Yeah, verse 15 to 16. Inudumin ninyo nga ang atong Ginoo naghatag pa kay kayunan ngadto mga tao aron maluwas sila. Okay. O kini ang hinungdan nga wala pa siya balik. Dili pa mao man kini ang mga isutan na atong ginalanggan dito ay Pablo. Okay. Diha sa iyang sulat ninyo tumalas alam nga gihatag sa kaniya. Mao sa kini ang iyang isutan sa tanan niya ang mga sulat noon may mga lisod sakto sa iyang mga sulat bukan ay mga tao na huyang sa pagtuo o wala pa tayo sa kaluran na naghatag tayo matugan hindi ko sulat. Alright. Usa sa mga butang comment ni Peter, may mga gisulat si Pablo, mas lisod, sakton. Akong advice, ayaw undang. Padayon lang, matahik ni tanan, kay kung matahik nato ni tanan, nag-umpisa ta sa salvation, sa panahon nga natahik nato ni siya, barugin ninyo, balik-baliki ang mga teksto, may mga butang na ipadayag ang Ginoo sa ato sa mga pagpadayon nato pagtuon, kay nabuhi na ang ato human spirit. Okay? And then gisilyuhan ta sa balaan nga espiritu, ang tanan nga butang nga atong pagabasahon or pagatun-an, ipadayag sa balaan nga espiritu sa ato ang tunga. Okay? So, ang advice, ayaw undang. Padayon lang, paminaw, tuon, tungod kay trabaho sa balang nga espiritu ang paghatag o pagpanudo. Now, i-final stress siguro na to. Ang kaning next na letter S. And then, sa sunod siguro, i-arrange na to Pastor Adam, kung kano sa usab. And then, i-continue lang nato ang mga lessons. No? Spiritual gift, ibutang lang palihog sa inyo ang mga notebooks kung asa makita. That's Romans chapter 12 verse 6 to 8. Sila please. So Romans chapter 12 verse 6 to 8. Next, 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10 and verse 28. Kinahanglan ako niyong time, and then magdala ko og whiteboard kay ang iyang gipang discuss din sa mga teksto nga akong gihatag sa inyo ha. Naay temporary gifts ug naay permanent gift. Ug kinahanglan ko og whiteboard para ma-explain sa inyo ha. Para ma-id nato siya og tuon. And then Ephesians chapter 4 verse 11. Okay? So diha lang sa siguro tataman, and then istoryahan na mo ni ni Pastor Adam. Kauban ni although si Pastor Arman gusto po siya unta nga maka sit down po today.
Pero unfortunately na siya travel. Abot asa siya, Lexi po man yata siya. So, abot nun. So, anyhow, salamat gid sa ato ng mga utod sa kasaba. Again, balik ko naton tong tatlo ka punto. Hindi ang credit sa tao. Ikaduha, ang pulong sang Ginoo may ara sang gahom. Ang ikatulo, always kini siya sa aton nga katungod no. Sa aton ang pag-abalis ng aton nga hindulungog or pagsarado sini. But it's my prayer na our coming kauban sa mga brothers and sisters sa lunok, ang among pag-ari dili kay hingon na makapandol kundi mamahimutang mamalig-on sa pagbarog nato sa lawas ni Ginoong Jesus. So with that, atong itapos sa pag-ampo in closing, magadukot ta sa atong mga ulo, mag-ampo ta. Salamat kayo sa higayon amahan, gihatag ka namo. Wala man namo tinuod na human ang amuang points. Pero may oras na somehow gihatag nimo sa matag usa. Makapamalandong ni madasig ang matag usa na miyembro sa lawas ni Ginoong Jesus. Mahimo lamang kini siya na realidad kung ang imuhang mga kaanakan naghatag og higayon sa paglingkod, pagpaminaw tuon sa pulong sa Dios kay mao ni siya ang ingredient, mao ni siya ang among gatong, mao ni siya ang among gaas, mao ni among gasolina na among itubil aron nga makapadayon ni og pagdasdas dagan sa Kristohanong lumba sa espirituhanong kinabuhi. So salamat kay Ginoo sa kinabuhi sa among kaigsuonan, pagpanguna sa kinabuhi ni Pastor Adam sa iyang asawa, kauban sa iyang tibuok panimalay. Salamat sa kining lokal na iglesia o hinaot paunta sa naistorya na nako dili mamahimong babag ang among presensya kay dili man ang among kaugalingon na among ginaisa kundi balik gyud sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Dios, si Pablo pa istoryahon, gilamdagan dinhi sa balaan nga espiritu. Na ikatapos sa pagpadudlo, pagpadlong, pagtulid, pagmatutok sa pagkamatarong aron nga ang anak sa Ginoo mamahimong masinangkapan. Ug I believe, Father, ang tao nga naglingkod karon, nakita na nimo man kinsa ang nag-respond, nahimo gid siya nimo or nahimo gid nimo silang mga anak. Ug pinaagi niini ang ingon gid ni Pablo, mamahimong mahingkod sa paghimo ug tanang maayong buhat. Ug kanang maayo there is from the Greek word agathos, and it speaks about divine good. Nag-aumpisa lang na siya or mahimo siyang ma-aplika ang reality sa gingon ni Pablo sa mga taga-Roma. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you will know what the will of God, which is acceptable, good, and perfect. So, ang daan na kinaiya, daan na filosofiya, daan nga panghunahuna kang adan, kinahanglan mapulihan sa hunahuna ni Kristo nga mao ang espirituhanong halad, takos nga halad sa atubangan sa Dios. Isang tapuson sa pangalan ng Ginoong Hesus nga amo ang Dios ug manluluwas. Amen.